Mga ka-creepy, ako si Baltasar at maligayang pagdating sa ating channel na Creepy Pinoy Stories. Huwag kalimutang pindutin ang like at mag-subscribe, mga kaibigan ng kadiliman, upang hindi ninyo palampasin ang pinakabagong mga kwentong nakakakilabot na Tagalog na hatid ko sa inyo sa bawat upload. Sa gabing ito, sumama kay Isabela at maranasan ang kanyang pagkabigla sa isang lumang liham mula kay Lola Corazon. Ang liham na magbubukas ng pinto sa isang nakaraang puno ng misteryo at takot. Handa na ba kayong sumilip sa lumang bahay sa Siquijor, kung saan ang mga alamat ng aswang ay hindi lamang mga kwento kundi maaaring nakatago sa bawat anino? Sa isang tahimik na sulok ng kapehan sa Makati, tangan ni Isabela ang sobre na may lamat at kupas na. Sa kabila ng ingay ng mga tao at amoy ng bagong lutong kapeng barako, nakulong si Isabela sa sarili niyang mundo, kung saan ang tibok ng kanyang puso at ang bulong ng kanyang pag-aalala ang tanging naririnig. Binuksan ni Isabela ang sobre sa pag-uudyok ni Adrian. Nakaharap niya at nagpapakita ng suporta sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Ang mga mata ni Isabela ay puno ng pag-aalangan at takot, at ang bawat paghinga ay tila pagsisid sa isang malalim na karagatan ng hindi kilalang kahihinatnan. Sa pagbukas ng liham, isang lumang larawan ni Lola Corazon ang nahulog mula rito at ito'y pinulot ni Isabela. Ang larawan ay nagpakita ng kabataan at sigla ni Lola Corazon na tila ba nagpapaalala ng mas masasayang panahon. Sa sandaling iyon, ang mga alaala ng kanyang lola ay nagbalik, kasabay ng kurot sa puso na dulot ng kanyang pagkawala. Sa wakas, sinimulan ni Isabela na basahin ang sulat at sa bawat salita'y lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Ang kapehan ay tila nagiging mas tahimik habang siya'y nagbabasa, at ang mundo sa paligid niya ay unti-unting nawawala, na parang siya at ang liham na lamang ang natitira. Sa pagbabasa ng liham, nalaman ni Isabela na siya ay nagmamay-ari na ngayon ng isang lumang bahay sa Siquijor na nagdulot ng pagtataka at pagkabahala sa kanya. Ang mga detalye ng bahay at ang kanyang mana ay inilarawan sa liham na tila isang mahiwagang lugar na napapalibutan ng mga alamat. Ang kanyang isipan ay naglakbay sa malayong isla, sa isang bahay na nagtatago ng mga lihim na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Binabalaan ni Lola Corazon si Isabela tungkol sa aswang ng Siquijor, at sa pagbabasa ni Isabela, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng takot at pagkagulat. Ang mga salita ni Lola Corazon ay puso ng pag-aalala at babala na tila ba'y nanggaling sa isang taong dumanas ng matinding takot. Ang babala ay parang malamig na hangin na dumampi sa kanyang balat, na nagdala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Ibinunyag sa liham ang isang nakakatakot na pangyayari na nag-uugnay sa kanilang pamilya sa aswang at sa pagkawala ni Mang Ricardo. Isabela ay nanginginig habang binabasa ang mga detalye ng pangyayaring iyon, na tila ba'y nararamdaman niya ang lamig at takot ng gabing iyon. Ang bawat salita ay tila isang yabag na papalapit sa kanya, isang hindi nakikitang panganib na nagbabadya. Habang lumalalim ang gabi at ang mga anino sa kapehan ay nagsisimulang maglaro sa kanyang imahinasyon, isang tanong ang bumagabag kay Isabela. Ano ang itinatago ng lumang bahay sa Siquijor, at paano ito magbabago ng kanyang kapalaran? Ang sagot, tila ba'y nakakubli sa dilim na naghihintay na matuklasan. Ang susunod na hakbang ni Isabela ay magdadala sa kanya sa isang landas na maaaring hindi na niya mabalikan.
Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang patuloy niyang binabasa ang liham ng kanyang yumaong lola Corazon. Sa bawat salita, nadarama niya ang bigat ng emosyonal na paghaharap na naganap sa pagitan ng kanyang lola at ng nilalang na aswang. Nang muling magtagpo ang aming landas ng aswang matapos ang napakahabang panahon, isinulat ni Lola Corazon, isang kasunduan ang aming ginawa, isang kasunduang naglalayong protektahan hindi lamang ang aking sarili kundi pati na rin ang buong bayan. Ang detalye ng pagkakamarka ni Lola Corazon ng aswang ay inilarawan sa liham na may kakaibang detalye na tila ba ang bawat guhit at simbolo ay may kanya-kanyang kwento at bigat. Ang markang ito, pagpapatuloy ng liham, ay hindi lamang isang simpleng tanda. Ito ay isang sumpa, isang pangako at isang koneksyon sa nilalang na iyon na hindi na maaaring mabura. Habang lumalalim ang gabi, napansin ni Isabela na tila may kung anong kakaiba sa kanyang leeg. Dahan-dahan niyang hinaplos ito, hinahanap ang anumang bakas ng marka na maaaring nagpapahiwatig ng kanyang koneksyon sa aswang. Ang tensyon sa kapehan ay lalong tumindi at ang bawat tao ay tila ba nakadama ng kakaibang lamig na dala ng hangin. Ang pag-amin ni Lola Corazon, sa liham na nilabag niya ang kasunduan sa aswang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga anak ay nagdulot ng matinding bigat sa puso ni Isabela. Ang pagkakaroon ko ng mga anak, pag-amin ng liham, ay isang paglabag sa kasunduang iyon. At ito'y nagdala ng panganib hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Ang pagbunyag na may kambal pala si Isabela na hindi niya kilala, si Elena, ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pagkalito sa kanya. Si Elena, isinulat ni Lola Corazon, ay iniwan ko sa lumang bahay, isang sakripisyong kinakailangan upang tuparin ang kasunduan at mapanatili ang kapayapaan. Ang babala ni Lola Corazon kay Isabela na huwag nang bumalik sa lumang bahay ay tila isang huling habilin na puno ng pagmamahal at proteksyon. Isabela, anak, huwag mo nang balikan ang lumang bahay. Iyon ay para sa iyong kaligtasan at sa kaligtasan ng iyong pamilya. Huling paalala ng liham. Ang kapehan na dati ipuno ng tawanan at kwentuhan ay ngayon ay naging tahimik, isang saksi sa isang malalim na lihim na sa wakas ay nabunyag na. Ang pagtatapos ng liham ay nag-iwan ng isang nakakabinging katahimikan sa kapehan. Ngunit bago pa man tuluyang makapag-isip si Isabela ng susunod na hakbang, isang malakas na kalabog ang biglang umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Matapos ang mabigat na pagbabasa, tahimik na napaupo si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na parang mga perlas na handang pumatak anumang oras. Ang babala ng kanyang yumaong lola ay tila isang malakas na sampal sa kanyang realidad, isang paalala na ang mga desisyon ng nakaraan ay may kahihinatnan sa kasalukuyan. Hindi ko alam, Adrian, hindi ko alam na ganito pala kabigat ang mga salita ni Lola. Sambit niya, ang kanyang boses ay halos pabulong sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa pagkabigla ni Isabela, naalala niya ang kanyang plano na dalhin sina Adrian at Sofia sa Siquijor. Pupunta sana kami sa lumang bahay, Adrian, aniya. Ang kanyang puso ay puno ng pangamba at takot. Paano kung totoo ang mga babala ni Lola? Paano kung may mangyari sa atin doon? Ang kanyang isipan ay naglalaro ng mga senaryong maaaring mangyari, bawat isa ay mas nakakatakot kaysa sa huli. Ang pag-aalala ni Isabela ay tila isang mabigat na pasanin
na siya lamang ang makakaramdam. Hindi ko kayang isugal ang buhay ninyo, bulong niya. Ang kanyang pagkabalisa ay lalong tumindi habang iniisip niya ang maaaring kahinatnan ng kanyang desisyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa sobre na parang sa paghawak niya nito ay may kapangyarihan siyang baguhin ang nakatakda na. Habang si Isabela ay nagugulumihanan sa kanyang mga iniisip, isang biglaang pangyayari ang nagpabago sa tahimik na kapaligiran ng kapehan. Ang katahimikan ng kapehan ay biglang naputol sa isang malakas na kalabog at ang tunog ng nabasag na salamin. Ang mga tao sa paligid ay nagulat at napatingin sa pinanggalingan ng ingay. Ano yun? Sigaw ng isang babae mula sa kabilang mesa. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkabahala. Kasunod ng kalabog ay ang mga sigaw ni na Adrian at Sofia na nagdala ng matinding takot kay Isabela. Adrian! Sofia! Tawag niya. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot at ang kanyang katawan ay nanginig sa posibilidad na ang aswang ng Sikihor ay maaaring nasa kanilang paligid na. Nasaan kayo? Anong nangyari? Ang puso ni Isabela ay puno ng pagsisisi at takot at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang siya'y tumayo upang harapin ang maaaring kahinatnan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa bawat hakbang patungo sa pinanggalingan ng ingay, ang kanyang isipan ay bumabalik sa mga babala ng kanyang lola na ngayon ay maaaring nasa panganib na ang kanyang anak at matalik na kaibigan. Ano ang naghihintay sa kanila sa kabila ng nabasag na salamin? Ang susunod na mga sandali ay magiging desisyon sa pagitan ng bangungot at katotohanan. Mga ka-creepy, sa bawat sulok ng dilim, may lihim na naghihintay. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Hanggang sa muli, mga kaibigan ng kadiliman, at tandaan, sa susunod na upload, baka ikaw na ang sumunod na bumulong sa dilim. Mag-ingat ka, baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa iyo.